Kahit gaano man kahaba ang nilakbay mo, kahit saan ka man makarating, kung para sa'yo, hindi ka makakatakas sa tadhanang para sa'yo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Man, mukha lang palang nakakatakot dito. Pero mukhang magaan sa pakiramdam. Buknoy, tama ka dyan. Tsaka, alam mo, mahiwaga dito sa dormitoryo ni Aling Yoli. Bakit mahiwaga, Eman? Ano bang meron dito? Ewan ko, Buknoy. Basta, mahiwaga daw dito. Sabi ko nga kay Papa, gusto kong tumira dito. Kaya lang, malapit lang ng bahay namin dito. Napapaisip tuloy ako sa hiwagang sinasabi ni Eman. Ano kaya yun? Para bang gusto kong malaman. Oh, mga bata, kain lang ng kain. Aling Yoli, salamat po. Naku, Buknoy, lagi kang papasyal dito para tumaba ka. Sige po, Aling Yoli. Man, iho, ano bang sadya nyo dito? Aling Yoli, may bakante po ba dito sa inyo? Naghahanap po si Buknoy ng matitirhan eh. Nako, Eman, Buknoy. Tadhana ang magdidesisyon kung makakatira ka dito sa bahay ko. Oo, bakante. Pero kapag nagsimula ka ng tumira dito, hindi ka na makakatakas sa tadhana mo. Grabe. Anong sinasabi ni Aling Yoli? Parang napakalalim. Naguguluhan tuloy ako. Aling Yoli, ano po bang ibig niyong sabihin? Iho, Buknoy, ikaw lang ang makakasagot sa tanong mo. Pero kung hindi para sa'yo ang pagtira sa bahay ko, wala tayong magagawa dun. Aling Yoli, hindi ko po kayo maintindihan. Iho, nababalot ng kalungkutan ng mga mata mo. Ano bang nangyari sa'yo? Wala po, Aling Yoli. Okay lang po ako. Masaya naman po ako. At eto ngumiti ako. Iho, Buknoy, hindi may tatago ng mga ngiti mo ang kalungkutan na nakikita ko sa mga mata mo. Maraming beses ko nang nakita ang ganyan. Kaya alam kong may mabigat kang dinadala. Hala, Aling Yoli, paano niyo po nalaman na si Buknoy? Man, iho, ikaw na bata ka, ang bastos mo. Ang ibig kong sabihin, sa mabigat na dinadala ay problema. Okay po, Aling Yoli, sorry. Wika ni Eman. Buisit. Napakadaldal eh. Iho, Buknoy, nararamdaman mo ba na magiging masaya ka sa bahay na to? May mga nakikita ka bang senyales na magpapasaya sa'yo dito? Nang sabihin ni Aling Yoli yun, bigla ko naisip si Iboy.
Kaya lang bigla akong napaluha na di ko napigilan. Boknoy, okay ka lang ba? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka naiyak? Okay lang ako, Eman. May naalala lang ako. O siya, Eman, Boknoy. Bakante dito. Isa. Pero, pagdesisyonan nyo muna ha. Kung gusto mo talaga, Boknoy, na tumira dito. Kasi, wala nang bawian sa unang gabing pagtulog mo sa bahay na to. Opo, Aling Yoli, pag-iisipan ko po. Wika ako. Aling Yoli, salamat po. Sige po, kami po aalis na muna ni Boknoy. Mamamasyal po muna kami. Para naman po, maging familiar siya sa lugar na to. Sige Eman, mamasyal muna kayo. Pero teka, pakisabi sa papa mo na dumaan dito at may ipapaayos ako sa bubong ng bahay. May natulo kasi. Opo, Aling Yoli, sasabihin ko po. Wika ni Eman at eto, umalis na kami. Naglalakad lang kami ngayon at eto, tinuturo sa akin ni Eman ang bawat kanto. Para daw, hindi ako maligaw. Boknoy, gusto mo ba doon tumira sa bahay ni Aling Yoli? Okay lang naman, Eman. Magaan naman yung pakiramdam ko doon. Kaya lang parang may kulang eh. Anong kulang, Boknoy? Ewan ko, Eman. Hindi ko alam. Alam mo, Boknoy, kung ano man yung problema mo, pwede mo sabihin sa akin. Kasi baka maunawaan kita. Eman, okay lang ako. Tara na nga. Bumalik na tayo kay na Aling Yoli tapos doon na ako titira. Nice naman, Boknoy. Tara na at baka maunahan pa tayo ng iba. Kaya ito, naglakad na kami pabalik sa bahay ni Aling Yoli. Nakabukas ang gate pagkarating namin kaya diretso na kami na pumasok sa loob. Kaya lang, pag-akyat namin, may mga bag sa sala. Tapos sa kusina ay may kumakain na halos kasing edad lang namin ni Eman. Aling Yoli, may tao po. Wika nung nakain sa lamesa. Kaya ito, paglabas ni Aling Yoli. Ay naku, Boknoy. Naunahan ka na. Pasensya na. Hindi para sa iyo ang dormitoryo. Aling Yoli, bakit ang bilis ata? Wika ni Eman. Mga iho, sabi ko naman sa inyo, mahiwaga dito sa dormitoryo. Kaya ayan, tanungin niyo siya. At eto, nagtanong na nga si Eman sa lalaking kumakain. Pare, paano ka nakarating dito? Kanina kasi habang naghahanap ako ng mauupahan, biglang humangin ng malakas. Tapos parang itinutulak ako ng hangin papunta dito. Kaya eto, dito na lang. May bakante pa daw na isa at mura lang. Sakto, nagtitipid ako. Mahirap lang kasi yung buhay namin. Nagtatanim lang ng palay si tatay sa probinsya. Kaya okay na ako dito. Kahit luma at nakakatakot. Ang mahalaga, may matutuluyan ako na maayos. Pero kahit luma na yung bahay na to, ang gaan ng pakiramdam ko. At saka nararamdaman ko na
magiging masaya ako. At eto, biglang may lumabas sa isang silid. Aling Yoli, saan po pwedeng bumaba ditong helicopter? Yung malapit lang po. Miss na daw po kasi ako ni Papa at gusto niyang makita kung saan ako nakatira. Nako, iho. Halika, ipapakilala kita sa bagong makakasama mo. Wika ni Aling Yoli doon sa lalaking lumabas sa silid. Buknoy, sayang, naunahan tayo. Okay lang, Eman. Ito na siguro yung sinasabi ni Aling Yoli na tadhana.